sa daddy ko, sa papa ko na dahil nga na-stroke ang papa ko pero maraming mas malma sa kanya. So hindi kami naasikaso. So ang nangyari is napunta kami sa private hospital. So the next naman is the mental emotional strain of healthcare professionals. So constant exposure to ethical dilemmas such as end-of-life decision can lead to moral distress, burnout, and reduced job satisfaction. So magkwento lang ako dito sa nangyari na meron akong kakilala na halos parehas kami, sabay kami nagbuntis, isa lang yung OB namin. Then mas nauna siyang nanganak. From the long time, okay yung baby niya, kaya lang nung nilabas, hindi siya makahinga ng sarili niya. So, ang nangyari, namatay yung baby. So, the next day, nagpa-check up ako. Sinabi ko dun sa OB ko na namatay yung bata. Na nalaman ko na lang pala na after noon, nung next check-up ko, nalaman ko na lang na hindi na siya nag-clinic that time after ko. Then kinabukasan kasi sobrang nalungkot siya, na-stress siya na bakit nagkagano'n. So anyways, pag talagang naging close yung doctors and the patient, tapos may ibang nangyari o may masamang nangyari, talagang nagkakaroon sila ng burnout. So kahit professional nila yun, talagang dadating at dadating talaga sila sa mababurnout at mababurnout din talaga sila. The number 3 is inequities in healthcare access. Ethical mismanagement often exacerbates disparities in healthcare access, especially for marginalized communities. Ang mga pagkukulang sa ethical na pamamahala ay kadalasang nagpapaala sa mga umiiral na hindi pantay na kalagayan, partikular sa mga marginalisadong komunidad. Halimbawa nito, ang mga bias sa desisyon o hindi pantay na alokasyon ng mga serbisyo ay nag-iiwan sa mga may hirap na grupo na mas kaunti ang benepisyo. Number 4, legal repercussions and financial costs. Ethical breaches can lead to lawsuit, regulatory penalties, and reputational damage for medical institutions. Ang mga paglabag daw sa etika ay maaaring magresulta sa mga kaso sa korte, multa at pagkasira ng reputasyon ng mga institusyong pangkalusugan. Ang mga gastos para sa mga pag-aayos ng reputasyon at pagharap sa mga kasong legal ay madalas na nagiging hadlang sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo. Ang panghuli ay decline in quality of care. Failing to resolve ethical issues properly may lead to compromised patient outcomes and substandard healthcare delivery. Ang kawalan naman ng tamang ethical na pamamahala ay maaring humantong sa hindi tamang paggamot, pagkamali sa medisina o kapabayaan. Ang mga ito ay nagdudulot daw ng kawalan ng kumpiyansa sa sistema at negatibong epekto sa kalusugan ng pasyente. Susunod po ay si Jake Roy Sabranica. Yan, hello po. At akin naman po dito is how badly is the country affected? At dito nga po is Pilipinas daw po ay marami kinakaharap na challenges ukol sa ating mga medical ethics na nakakaapekto sa ating mga healthcare professionals at maging sa pasyente nito. At dito po is nagbigay kami ng tatlong key points para po may address ang mga issue nito. At ang una naman po is yung prevalence of malpractice and neglect na dito po is pumapasok yung maling pagpapractice at yung kapabayaan ng ating mga healthcare professionals sa kanilang mga pasyente. At dito nga po sa Pilipinas, hindi natin dito may kakailangan po at nagkakaroon tayo ng mga insidente po ng kapabayaan po. At dito rin po pumapasok yung ating mga healthcare professionals na nakakaharap sa maraming kaso po dahil po dito ng mga ethical violations na nagdudulot sa kanilang mga pasyente na sa halip gumaling ang kanilang sakit ay lalo itong lumulubha. Tulad lamang po ng maling pagbibigay ng gamot na kunwari po ay gamot sa sakit ng ulo ay binigyan po ng sakit para sa lagnat. At yung isa po dito is yung kulang ng wastong pag-aalaga po sa ating mga pasyente na nagiging dahilan para po yung ating mga pasyente naman po is magsampa ng kaso o labanan ang mga healthcare professionals na ito. At isa pa po dito is yung nagkakaroon ang ating mga pasyente o yung mga tao nang walang tiwala sa ating mga hospital po o yung sa mga medical. At yung pangalawa po is next slide po. At dito naman po tayo sa emotional and verbal abuse. At dito naman po napasok yung nagkakaroon ng pag-abuso sa ating mga pasyente ng kanilang healthcare professional, yung mga doctor po or nurse. At makikita nyo po dito sa larawan
na parang natatakot po yung ating pasyente o si nanay sa isang healthcare worker or healthcare professional po. At dahil nga po dito is maaari itong makasama para sa ating mga pasyente o nagkakaroon sila ng trauma dahil dito sa kanilang pang-aabuso. O hindi lamang po basta sa sila ay sa pakikipag-usap o yung sa paggalang. Yan, nalalaman po natin na sila ay professional. Kung sa pananalita lamang po is na-apply nila yung kanilang bilang isang professional po sa kanilang larangan. At isa na rin po dito is yung papasok din po yung walang tiwala sa healthcare system o kanilang paggagamot at nag-iiwan sa ating mga pasyente na sila ay walang kapangyarihan sa lugar na yun, sa hospital na yun, at sila ay napapabayaan. At lastly po is yung access to a safe healthcare. At dito naman po pumapasok yung pagkakaroon natin ng batas o yung mga restrictive laws. O dito po is yung nagkakaroon ng batas laban dun sa mga pag-aabuso po. Pwede po dito pumasok yung mga sanhi ng mga unsafe po na medical practice. Pwede rin po ipasok yung abortion dito po sa safe healthcare. At yung maraming pasyente po is na lumilihis po ng kanilang desisyon na magpagamot at sa halip is humahanap na ibang paraan para gumaling. At hindi naman po tayo sigurado kung yung ang kanilang ginagawa ay ligtas o ikakagaling ng kanilang mga sakit. At naglalagay po ito ng panganib sa buhay ng ating mga pasyente. Kaya po dito na makikita din po natin sa larawan na ito yung paano po yung sistema ng healthcare o yung at ng mga healthcare providers dito sa larawang ito. At yung paano tayo nakaka-access o kung paano nila maasikaso yung kanilang mga pasyente. At yan lamang po. Ang sunod po is yung resolution ni Jomer Benito po. Thank you. So, ngayon pong malinaw na sa inyo ang definition ng ating issue na medical ethics at malinaw na rin ang cause at effect nito. Nabanggit na rin po kung ano ang epekto nito sa Pilipinas, ating bansa. Ngayon naman po ay magbibigay ako ng 3 resolution para ma-minimize ang effect ng isyong ito. So, ito, number 1, strengthen ethical training. Nabanggit ng aking mga kagrupo na meron niyang pang-aabuso or abuse na nagaganap sa mga pasyente. So, saan ba ito nanggaling? Di sa mga medical professionals. So, dapat magkaroon sila ng ethical training na nagpapakita ng hindi lamang tungkol sa medical, kung hindi pati conduct. Yung tamang pakikipag-communicate sa ating pasyente. Dapat ding ipaunawa sa ating mga medical practitioners na may karapatan ang mga pasyente. Hindi porkit nagbabayad sila ay kailan tatratuhin ng hindi tama. So dapat laging tatratuhin itong mga ito ng tama at patas. So yun yung number 1. Ang number 2 naman natin ay enhanced reporting mechanism. So yun nga, kung may pasyente na nakakaranas ng discrimination or pang-aabuso, dapat maging mas accessible ang channel na pwedeng pagreportan ng mga pang-aabusong ito. At dapat din ating i-ensure na yung complaint nila ay ating seryosohin upang magtiwala sila sa ating mga healthcare system dahil ang kanilang boses ay mahalaga. So yun yung ating number 2. At ang ating number 3, ang ating pinaka-last na resolution ay yung promote public awareness. So yun nga, sa publiko, dapat natin silang educate na sila ay may karapatan. Karapatan sa libreng gamutan. So hindi porket mahirap ka, ay wala ka ng karapatan. So yun nga, meron mga libre na mga health center upang makapagbigay ng gamot. Ayun din, kailangan din nating magbigay ng awareness na mahalaga ang mga treatment. Hindi yung porket ayaw mo magpasali ng dugo ay masama yun dahil sa iyong paniniwala. Dapat ma-educate na mahalaga yung mga yon dahil ang gusto lang naman ng mga doktor ay mapabuti ang ating kalagayan. So, doon natatapos yung presentation namin. That's a wrap. We're out.